Here we go. Lord of all creation, you are ruler of all nations, you are King of all kings. You are worthy of our praises, of your love and your kindness, your amazing grace. You are one true God, the faithful one, the Father, the Son, the Spirit, and strong and mighty, full of glory, with tender mercy. You are Lord. You are holy, strong and mighty, full of glory, with tender mercy. You are Lord, Lord of all, Lord of all. You are ruler of all nations, you are King of all kings. You are worthy of our praises, of your love and your kindness, your amazing grace. You are one true God, you are one true God, the faithful one, the Father, the Son, the Spirit, and one. You are holy, strong and mighty, full of glory, with tender mercy. You are Lord, you are holy, you are holy, strong and mighty, full of glory, with tender mercy. You are Lord. You are Lord, you are King, forever worship you. You are love, you are joy, forever praising you. And I will see your glory, your majesty in all the earth. I will see your glory, and I will see your glory, your majesty in all the earth. Lord, I want to see your holy face as I come into your holy place. Lord, I want to see you face to face as I come into your amazing grace. Lord, I want to feel your sweet embrace here in this place. Holy One, anointed one, man the Son, Emmanuel, Emmanuel, God with us, God with Christ the Son, Christ the Son. I will see your glory, and I will see your glory, your majesty in all the earth. And I will see your glory, your majesty in all the earth. Lord, I want to see your holy face as I come into your holy place. Lord, I want to see your face to face as I come into your amazing grace.
and I will give you all my worship, and I will give you all my praise. You alone I love to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I love to worship. You alone are worthy of my praise. Sing one more time. I will give, and I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I love to worship. You alone are worthy of my praise. Yeah, Lord. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Alright. I just want to praise you, and I just want to praise. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Alright. One more time, I just want to praise you. I just want to praise. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Alright. Yeah. An awesome God,
is the ruler of the universe, everlasting Father, never changing hour, unmistakably an awesome God. Yeah. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you're awesome, Lord. You are awesome in this place, mighty God. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him, Christ. We give you all the glory. We give you the glory. We give you all the glory. We give you all the glory in Christ. Oh, come one more time. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Daman na po natin ang nalalapit na kapuskuhan, ang kapanganakan ng ating Diyos. Amen, ng ating Panginoong Jesus. Amen. At tunay nga po na sa susunod na linggo, no? Ito po ay Christmas party po natin. At tayo po ay tunay nga na nag-iimbita sa inyong lahat na kung may pagkakataon po kayo, yung ating pong mga followers dyan sa YouTube at sa FB ay makarating din po sa ating pagtitipon. Alam po ninyo, kaya po tayo nagsasaya, hindi naman po tayo nagdidiwang ng Christmas party dahil Christmas. Kaya po tayo nagse-celebrate dahil po ang buhay Kristiyano ay Amen. Ulit, parang may sigla, no? Ang buhay Kristiyano ay Amen. Masayang tunay. Kaya kailangan po talaga, araw-araw po nakikita sa atin na tayo ay masayang tunay dahil yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Amen. Amen.
So, inaanyayahan po namin kayo na tuwing linggo po ay makiisa po sa aming selebrasyon, sa ating worship, healing service ng tuwing alas 10 po ng umaga, every Sunday. At mga Bible study po, ongoing, kung nais po ninyo na matuto at makibahagi po rito, kayo po ay mag-comment lang dyan po sa ating FB page. At ganun din po, meron din po tayong mga prayer meeting na ginagawa every Tuesday na ginagawa po natin to sa Messenger. At ganun din po ang mga kababaihan na gumigising ng tuwing alas 5 o mas maaga pa para po ipanalangin po tayo. Kaya kung meron po kayong mga prayer request, i-message lang din po ninyo kami. Amen? Amen. Ang buhay Kristiyano ay di na nagsabay-sabay. Ulit, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Anong kung ginaw na ginaw kayo? Pero alam po natin na ang presensya po ng ating Panginoong Diyos ay nandito at siya po ang magpapainit sa atin. Paiinitin po tayo ng presence ng Panginoon. Kaya hayaan po ninyo na ang ating pagtitipon ngayon ay mapuno po ng presensya ng Diyos. Yan. At mabuksan po ang ating kaisipan, ng ating puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos. So, tatawagin ko na po si Pastor Frank. Palakpakan po natin ang Panginoon muli. Praise God. Truly, God is good. So, God is awesome. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon at tunay nga po na tayo nagpupuri sa Diyos. So, ngayon pong araw na ito, December 14, 2025. So, purihin ang Diyos at tunay nga po na nadadama po ba niyo ang presensya ni Lord? Amen. So, yung pong nandyan sa kaduluduluhan dyan, nararamdaman po ba ang presensya ni Lord? Ayun. Purihin ang Panginoon at to God be the glory. At doon nga po, at mga kasama natin, of course, sa online service this morning, through Facebook and YouTube. Yun po mga kasama natin dyan sa Montrose, Sacramento. Serrano family, of course, dyan po sa lugar ng Letrap at Oakley. Mga kapatiran natin, even may kapatiran tayo sa Las Vegas, Nevada ngayon, of course, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America. Palagi po natin i-declare, even sa Antarctica, one thing I know, God loves you. God loves you. Sabihin nyo nga po ulit, tingnan nyo yung katabi nyo, yung nasa likod, nasa harap. God loves you. Praise the Lord. So, mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, hiniling ko po ang lahat na tumayo. May request everyone to stand up, please, para po sa ating declaration. So, sige po. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamalakas na palakpak ng pagpupuri sa Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. So, ang presensya po ni Lord ay narito. Kanina pa po natin naramdaman. Ang sabi nga po, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is power, there is healing, there is joy. Amen? So ngayon pong umaga, ang ating pong speaker, walang iba kundi ang ating pong co-pastor ng Bride of Christ Church dito po sa Bay Area, California, dito po partikular sa Daly City. Wala pong iba, ang masipag, anointed ng Panginoon, Pastor Evelyn Acacio Cruz. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga po. Thank you. You may all be seated in the presence of our God. Amen. Amen. Yan. Sino po ba dito tapos na mag-shopping ng mga papasko? O sino yung mga naghahabol pa ng
ng mga pagbabalot. Yan. Meron akong kasamahan sa trabaho. Very siya talaga, very generous siya, na lahat talaga wala siyang hindi binibigyan ng regalo. And August pa lang, nagbabalot na siya. August pa lang, nagbabalot na siya ng regalo para sa lahat. At yun, isa-isa niyang dinadala. At ang maganda sa kanya, na alam niya kung ano ang gusto mo. Yun. Alam niya kung ano yung gusto mo. Kaya yun ay at pinaghihirapan niya yung kanyang mga ginagawa. Yun ang natin ng Christmas. Yun nga, lagi nating pinag-uusapan, family gathering, at pagbibigayan ng pag-ibig. Tapos yung ating mga Christmas tree, pwera dito sa church. Ayun, may mga regalo sa ilalim. Sabi nga, yung mga regalo na nakalagay sa ilalim ng Christmas tree, yung ating pinag-aanuhan. Ang nakakalimutan natin, yung nakabitin doon sa kahoy, doon sa tree. Sabi nga kasi, di ba, si Jesus ang nakapako doon sa krus. Ang tinitingnan natin, yung mga regalo sa ilalim ng tree. Kaya yun. At lagi nating inaalala tuwing araw ng Kapaskuhan, yun nga yung pagsilang ng ating Panginoong Jesus. At sa secular world, kaya nga nawala na yung Merry Christmas, kung hindi, ang sinasabi na lang nila, Happy Holidays. Kasi sabi nila, hindi naman kami Kristiyano. Ayun, kaya Happy Holidays. At dito, marami ring mga controversy. Sabi nga, hindi naman siya pinanganak ng Pasko ng December. Marami silang mga sinasabi tungkol sa petsa at mga, walang shepherds, pagkaganyan. Pinagtatalunan yung mga bagay na Ang mahalaga dito, hindi yung kalendaryo. Ang mahalaga, yun nga, na si Jesus, yun yung milagro. Sabi nga, the greatest miracle ay ang Diyos nagkatawang tao. Yung incarnation ng tawag. Ang Diyos bumaba dito sa lupa. At ang sabi nga, yun nga, si Jesus, tayo ay iniligtas. Tapos may nagtanong nga, bakit may Jesus, bakit may Emmanuel? Yun. Si Jesus, tagapagligtas. Si Emmanuel, siya yung mensahe that God is with us. Na hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero ngayon, titignan natin ang Kapaskuhan in a different lens. Sabi nga, sa ibang mata ng pananampalataya, tingnan natin yung sabi nga kasi, bumaba ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Kapaskuhan kay Kristo? Tingnan natin kasi lagi natin pinag-aaralan, yun nga, anong ibig sabihin ng Christmas sa ating mga buhay? Ngayon, tingnan natin, ano naman ang ibig sabihin ng Pasko kay Kristo mismo, yung celebrant, yung may birthday. Kaya yun, manalangin tayo. Ama naming Diyos sa langit, sa pangalan ni Jesus, tunay po na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagkakataon na binibigay mo sa amin upang aming tubusin yung mga panahon na inaksaya po namin para sa aming mga sariling kagiliwan, sariling kagustuhan, sa aming mga pamilya at sa iba't ibang bahagi ng aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang ito naman ay magamit namin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, para kami ay tunay na maging ambassador mo, tunay na kami maging army mo, sundalo mo na puno ng mga kapangyarihang ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ang aming mga puso ay pupunuin mo ng katotohanan ng iyong salita. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan namin kayo sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi ng Amen. Amen.
Kaya ang pamagat ng ating mensahe ngayong umagang ito ay ang pagbabaha ng pag-ibig, the descent of love. At ang tanong dito, what Christmas meant to Jesus? Ano ang ibig sabihin ng Pasko kay Jesus? Kaya ang ating teksto po dito ay Philippians 2:5-11. Kaya wala po tayo sa Matthew, wala tayo sa Luke, pero naindito po tayo sa Philippians 2:5-11. At gusto kong bigyan ng emphasis yung unang sinabi dito sa 5. Kasi ang sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesucristo. So dito tayo ang sinasabi na magkaroon tayo ng kaparehong pag-iisip na kagaya ni Jesus. Kaya yung mga susunod na versikulo ay iaano natin ang application sa ating mga buhay. Kasi ito ay isinulat ni Pablo para sa atin na magkaroon tayo ng kaparehong kaisipan ni Jesucristo. Kaya nga dito makikita natin ano ang ibig sabihin ng Pasko kay Jesus. Kaya ituloy natin, sabi nga, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Nagpakumbaba siya, sabi, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito ay kamatayan sa krus. Therefore, lagi natin yung gusto, therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos sa atin. At dito, iisa-isahin natin ano ang ibig sabihin ng Pasko kay Jesucristo. Ano ang kahulugan ng Pasko kay Kristo? Number 1, ang sabi ng verse 5-6, Christmas meant Jesus did not cling to his rights. Sa Tagalog, ang Pasko ay nangangahulugang hindi siya kumapit sa kanyang karapatan. Yon ang sabi. At ang dito, bago magkaroon ng tinatawag na Pasko, bago isilang si Jesus
bilang tao, si Jesus ay in existence as God. Kaya nga, siya ay nasa kalangitan in full authority, full of glory, full of worship. Alam natin na ang mga anghel, siya ay pinupuri, sinasamba, wala silang tigil ng pagsamba sa ating Diyos. At siya ay punong-puno ng majesty, yung kagandahan. Yon ang ginawa ng Diyos. Kaya siya ay ganap na Diyos, siya ay tunay na Diyos bago dumating ang Kapaskuhan. Kaya siya ay mayroong walang hanggang pribilehiyo bilang Diyos, karapatan, dahil yun siya ay Diyos. Kaya dito, hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus. Kung hindi, isinuko niya yung kanyang mga pribilehiyo bilang isang Diyos. Kaya yun yung sinabi natin na ang Pasko, nangangahulugang hindi siya kumapit doon sa kanyang karapatan bilang Diyos. Nilet go niya yung kanyang karapatan, pero siya ay tunay na Diyos. Kaya sabi ko nga, we will have the mind of Christ. Kaya mamaya makikita natin yung aplikasyon sa ating mga buhay na kung ang Diyos nakataas-taasan ay isinaisang tabi yung kanyang mga karapatan kahit siya ay puspos ng kaluwalhatian bilang Diyos. Kaya yun yung ating sa halip, yun nga, isinuko niya ito, yung kanyang mga karapatan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ibig sabihin ng Christmas? Christmas means surrender. 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 Kaya lagi nating sinasabi, di ba? I surrender all. Yan. Hindi sinabing, I surrender some. Kundi sabi, I surrender all. Kaya yun po yung nakita natin doon. At pangalawa, anong ibig sabihin ng Christmas kay Jesucristo? Christmas meant emptying Himself. Yun ang sinabi niya sa verse 7. But made Himself of no reputation. Kaya yun ang ginawa ni Jesus. Na sabi nga, yung kanyang pagka-Diyos, hindi yan natapos. Andun pa rin siya. Pero voluntarily, inalis niya yung kanyang visible glory ng Diyos. Inalis niya yon. Tapos yung kanyang heavenly splendor. Dahil nga, sabi nga natin, He's majestic. So, yung kanyang divine honor, inalis niya yan. And ang Diyos hindi nakakaramdam ng sakit. Inalis din niya yon. Inalis din niya yon. At yung comfort ng heaven, iniwan niya. Dahil doon sa kanyang pagbaba dito sa lupa para maging kagaya nating tao at maligtas. Kaya iyon yung mga inalis ni Jesucristo. Kaya dito, gaya ng sinabi ko, hindi niya inalis yung kanyang pagiging Diyos. Ang inalis lang niya yung display ng kanyang pagiging Diyos. Kaya dito nga, nung nandito siya sa lupa, di ba, naging mahina siya. Tapos dito sa lupa, naging maliit siya. Naging humbled. Anak ng karpintero, pinanganak sa sabsaban. So, at naging vulnerable din siya. Kaya nga, he was tempted, di ba, sa Matthew. At naging dependent siya doon sa the Creator became dependent to His creation.
inalagaan siya ng isang teenage girl na umasa siya sa pagpapasuso, pagpapakain doon sa kanyang creation. So yun yung hinubad niya, emptying himself. Kaya dito nakita natin na iniwan niya ang trono ng kalangitan at tumungo siya doon sa sabsaban. Nakita natin yung ginawa ni Jesus. Kaya ang Diyos na walang hanggan ay naging sanggol na kailangan pang alagaan. Kaya yun yung nakita natin that He became weak, He became small dahil doon sa kanyang ginawa. At dito, nakita rin natin, number 3, Christmas meant becoming a servant. Kasi yun nga, sabi nga, hindi lang niya hinubad yung kanyang pagka-Diyos, kung hindi, naging isa siyang alipin. Kaya, ang Diyos, pwede siyang dumating bilang hari. Pwede siyang dumating bilang isang high commanding officer. Pwede siyang dumating bilang mayaman. Pwede siyang dumating bilang isang ruler. Pero, hindi yon ang ginawa ng Diyos. Ginawa niya na maging isang pinakamababa, naging alipin. Kaya nakita natin, He washed the feet of the apostles, di ba? Tapos nakita rin natin, He touched the lepers. Nakita natin yon. And then, He welcomed children. Nakita natin yon. At He served. Pinaglingkuran niya yung mga makasalanan. Kaya, yun yung ating nakita dito. Kaya, Christmas, ang ibig sabihin, yung pinakamataas na Diyos ay naging pinakamababa dahil siya ay naging alipin. Kaya Christmas, nasa pang-apat na tayo, Christmas meant becoming truly human. Kaya ang Christmas, si Jesus, ay naging tunay na tao. Kaya paano siya naging tunay na tao? Dito natin makikita na yun nga, na siya ay nagutom. Kaya siya ay pinakain. Siya rin ay napagod. At siya rin ay nalumbay, nalungkot, kagaya natin. And He was also tempted. Ang kaibahan lang, hindi siya nagkasala. Yun. He was tempted. At siya ay nahawakan ng mga tao noon. Nahawakan siya. At kagaya rin ng mga tao, pwede siyang patayin. Kaya nga napatay din siya. Diba? At dito, nakita din natin na yun nga, ang Diyos ay pumasok dito sa ating mundo para maranasan yung ating mga kasakitan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na siya, Diyos siya. Kaya niya yon, ako hindi. Pero nakita naman natin na siya ay dinuraan, siya ay pinalo, siya ay hinubaran. Pero yun yung mga, at siya ay nagkaroon din ng mga kahinaan. Kaya nga nung nakita natin sa Gethsemane, di ba? Ang sabi niya, kung ito'y pwedeng alisin sa akin, pero ang sabi niya, let thy will be done. At nakita rin niya, siya mismo nagsabi, Ama, bakit mo ako pinabayaan? So, bilang tao, at iyon, para ipakita sa atin na siya ay naging kagaya talaga natin. Sabi nga, in the form of man. Naging kalikasan. Yan, kasi tinatandaan ko yung kalikasan, iniiba lang yung pronunciation, yung pagsambit. Kalikasan. Yon, kalikasan niya na naging siya ay naging tao. Kaya yun. Nasa panglima na tayo. Makikita natin dito sa verse 8. Sabi nga nung verse 8, di ba? Ang Pasko ay nangangahulugan ng ganap na pagsunod. Kasi sinunod niya
ang kanyang ama. Sabi nga, sinunod niya yung kagustuhan ng ama, kaya siya napunta rito sa lupa. At habang siya nasa lupa, sinunod niya ang mga batas ng salita ng Diyos. Kaya siya ay perfectly obedient sa Diyos at inobey din niya yung purpose. Bakit siya naririto? Bakit siya? Hindi lang siya ipinanganak, kundi ipinanganak siya to fulfill the mission na iligtas ang bawat tao. Kaya yun lahat ay natupad ni Jesucristo. Kaya sabi nga, hindi natatapos ang Pasko doon sa sabsaban. Sa pool doon sa kahoy ng sabsaban hanggang doon sa kahoy ng krus ng Kalbaryo. Doon na natapos yun. Kaya hindi lamang tungkol sa hindi lamang sa pagkapanganak ni Jesus ang Pasko, kung hindi makita natin na to accomplish a mission. At yun, doon sa Holy Week. Ano yun? Pasko. Kasi noon, naririnig ko, sabi nila, yun daw Christmas, December 25, ay para sa mga bata. At yun naman daw, Holy Week ay para sa mga matatanda. But that's not true. This is for everyone. At yun nga, yung bagay na makita natin that we are handpicked by the Lord. Amen. We are all handpicked. Hindi by chance. Kasi sabi nga, gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, makilala si Jesus, at mabalik sa piling niya. Pang-anim, yun nga, sabi nga natin, para kay Jesus, ang Pasko, ang ibig sabihin, Christmas meant the cross. Kasi yun ang sabi ng verse 8, diba? So, ang Pasko ay nangangahulugan kamatayan sa krus. Dahil si Jesus ay hindi siya dumating dito to just live among us, but to die for us. To die for us, to pay for our sins that we cannot pay, or else we will all be in hell. But because of the Lord Jesus Christ, now we can be in heaven with God. Kaya yun. Kaya dito, nagkaroon siya ng katawang lupa para ihandog. Kaya nga, di ba, the Lamb of God who take away the sins of the world. So, yun yung kanyang ano. And then, siya ay ipinanganak para maging sacrifice para sa atin. And then, yun nga, naging tao siya para maging substitute natin bilang tao. Para siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Kaya yung Christmas meant God came to die for us to live. Dumating ang Diyos para siya ay mamatay, para tayo ay mabuhay. Amen. Kaya yun. At sabi nga, yun nga yung mga ginawa ni Jesus na mga humility, denying His rights, at naging alipin, naging kagaya ng kanyang nilikha, at hanggang sa mauwi sa krus ng Kalbaryo bilang pagsunod sa Diyos. Ano naman ang ginawa ng Diyos? Kaya dito, makikita natin, manghuli, Christmas led to His exaltation. Kaya sabi ko, di ba, inaalala natin, ito ay sinasabi sa atin. Kaya anuman ang ating dinaranas, anuman ang ating danasin na paghihirap, pero kung tayo ay may total obedience sa ating Diyos, hindi 99%, 100% obedience to the Lord, ay tayo rin ay itataas ng Diyos.
Kaya dito, sabi nga ng nakita natin sa verse 9 to 11, kaya dito natin yun makikita na kung papaano ginawa ng Diyos. Ang Pasko ay humantong sa kanyang pagkadakila. Sabi nga, dahil si Jesus ay nagpakababa more than any one of us. Dahil dito sa atin, wala namang ipinanganak sa sabsaban. May narinig ako, ipinanganak sa eroplano, pinanganak sa tricycle, sa taxi, pero walang ipinanganak sa sabsaban. Pero yon ang ginawa ni Jesus. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil siya ay nagpakababa, siya ay itinaas ng Diyos. Kaya siya ay, He is Lord of all, name above every name, King of kings. Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow and every tongue shall confess that He is Lord. Kaya tayo, pasalamat tayo dahil we voluntarily acknowledge the Lordship of Jesus. Dahil sa second coming doon, sabi nga, the good news starts sa salvation at sanctification and glorification. Kaya yon ang mabuting balita ni Jesucristo. Kaya hindi natatapos doon sa salvation. Sanctification, we have to grow and mature and be closer to God for us to experience the fullness of God in our lives. Kaya kailangan yung total surrender, total obedience, kasi God knows best. Sabi nga, di ba? God knows best. Let us surrender all. Let us not pretend or assume that we know better than God. At yun nga, yun ay natatapos sa second coming. At dun sa second coming, yung mga hindi tumanggap kay Jesus, doon nagkakaiba. Second coming, dalawa na ang pupuntahan. It's either you are with God or you are in hell. That's the truth of the word. Kaya yun ang ano. At sabi ko nga, yung the baby in Bethlehem ay ang Diyos, Panginoon ng sansinukob. Yan, lalim nun, sansinukob. Yes, He is the God of the universe. Kaya dito, paano natin i-apply ngayon? Ito na, babalikan natin yung verse 5. Kasi sa atin to sinasabi na sana magkaroon tayo ng pag-iisip na kagaya ng kay Jesus. Kung ano yung ginawa niya. So, Christmas calls us to humility. Tinatawag tayo ng Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kailangan tayo ay maging humble. If Jesus humbled Himself, pride has no place in us. Dapat. Kaya kung tayo ay nabubuhay pa rin sa pride, o nabubuhay doon sa mga salita na I don't deserve to be treated this way. Come on. Di ba? Yan lagi nating naririnig eh. Pag hindi napansin, pag hindi nabate. Kaya ang Pasko ay pagpapaalala na si Jesus, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At kung sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Jesus, then pinapaalalahanan tayo that we have to humble ourselves. That there must be humility in a follower of Christ. Number 2, Christmas is calling us to be obedient. Dahil, yun nga, nakita natin na ang pagiging obedient ni Jesus ay daan ng tunay na buhay. Buhay na hindi lamang dito sa panandaliang mundo, kung hindi buhay na walang hanggan, kasama natin siya. Kaya yun ang pinapaalala sa atin ngayong Kapaskuhan, na tayo ay
maging obedient sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, marami tayong Bible, at alam ko may Bible ang lahat. Kung wala kayong physical Bible, ang daming apps ng Bible na pwede nyong ikarga sa inyong mga telepono. Kasi lahat tayo may telepono, kahit nga bagong silang may telepono na eh. Joke lang yon, joke. Oo, pero di ba, yung mga bata may mga telepono, magaling pa nga eh. Si Elijah nga pag sasabihin niya sa akin, you don't need to do that. All you need to mas marunong pa eh. Kaya yun. So, kaya dito natin nakita din na dito, tinatawag din tayo ng pinapaalalahanan din tayo sa Kapaskuhan na magkaroon ng sacrificial love. Dahil yun ang ginawa ni Jesus. Nagsakripisyo siya, bumaba siya sa lupa, iniwan niya ang trono ng kalangitan para sa kaligtasan ng bawat isa, para tayo maligtas at para sumama siya sa atin. Kaya kailangan din natin, di ba, na minsan-minsan yung ating mga karapatan ay kagaya ngayon. Kasama dito yung blessed are the hindi humble yung sinabi doon eh. Blessed are the meek. Meekness is not a weakness. Meekness is a strength. Kasi you will become like a lion in the desert that became a pet in the household. Kasi you learned how to hold your peace and let other people, let them speak, let them do, it won't hurt us. So, yun yung ating meekness. Kaya, and we will do that because we learned it from the Lord. He suffered. People stoned him or people mocked him. But, ganun din tayo. Kaya yun yung sinasabi sa atin na let us have the mind and the heart of Jesus, that we will be transformed in His likeness, that we will reflect Jesus when He was here on earth, na makita yon sa atin ng mga tao. At number 4, sabi nga, pinapaalalahanan tayo that we have to worship Jesus who died for us, who saved us, who is living in us, with us, and for us, na talaga namang hindi tayo iniiwan o ni pinababayaan. Ang pagsamba, hindi lamang pagpunta dito pag araw ng Sunday, kung hindi sa lahat ng ating ginagawa. Sabi nga, let our bodies be an offering, sabi ng Romans 12:1 and 2, na this is our spiritual worship. Kaya para mangyari yon, let our mind be transformed. That we will be transformed by the renewing of our minds. Kaya yun. Kaya yun yung mga bagay na yun. Kaya dito, in conclusion, ano ba ang ibig sabihin ng Pasko kay Jesus? He surrendered His rights. He emptied Himself. He became a servant. He took on human flesh. He obeyed perfectly. He died on the cross. He was exalted forever. At yun din, yun ang gagawin ng Diyos sa atin bilang tagasunod ni Jesus. Kaya sabi nga, ano ang ibig sabihin ng Pasko? It is a story of how far God's love was willing to go to save us. Yun ang ginawa ng Diyos. Ganun, hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga ginawa upang tayo ay abutin at para bigyan ng kaligtasan. Sabi nga,
the incarnation is the miracle of Christmas. That Jesus will save us. And the message, He will never leave us. He will never forsake us because He is with us. Yun yung sinabi. Kaya tayo, let every heart bow before Him. Let every tongue confess Him as our Lord and Savior. Let every believer worship the Christ who descended and was lifted up dahil sa atin. Kaya yun yung paalala sa atin ngayong Kapaskuhan. At yun nga, maibahagi natin doon sa ating mga kakilala na wala pang pagkilala kay Jesucristo, na there's only one God who came down here on earth to give His own life for us to be saved, for us to have fellowship with God and be back in the bosom of God. Yun yung bagay na ginawa ni Jesus. And He promised that He will be with us all the days of our lives. Manalangin tayo. Ama naming Diyos sa langit, sa pangalan po ni Jesus, tunay na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginawa sa aming mga buhay. At ang dalangin po namin that we will see this as the greatest treasure that we have, that we had, that we have, that we will have, doon sa mga wala pang pagkilala sa iyo. At sa inyo po namin iniiwan ang magiging mga kaganapan, pagtupad ng iyong salita, dahil ikaw ang nagsabi, hindi babalik ang iyong salita na hindi natupad ang iyong kagustuhan. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi ng Amen. Amen. Amen.